Pinapatuwang ng magsasakang si Baynola sa kanyang palayan dito sa Ampatuan, Maguindanao del Sur, ang alaga niyang kalabaw. Taga pranay, kapi ano ako pupong, pagtatanggitan ko, ma'am. Napanggabo, kaya ka bang uyura mga wata? Parang anak na nga raw ang turing niya rito. Iba na mga wata na butar. Ka-istiri mo ipagkaon ng mga wata. Pagtiyatapan ng mga wata ko, mga mama. Kamakailan nga lang, abot langit pa ang kanyang tuwa nung nanganak ito. Sa wami ng bata ni butar. Nakadolan doon, nakalimagay. Pero hapon itong Huwebes, ang kanilang galak napalitan ng panlulumo. Ang nguso kasi ng alaga nilang kalabaw natapyas. Matapos itong tamaan ng bumagsak na eroplano. Boom! Sobrang lakas. Kaya natakot ako. Akala ko mang bomba na sumabog. Masakit mo ka. Ibaguyag ko. Mga mata ko, rabaguyag ko. Dakayuma ko. Saan nanggaling ang nag-crash na eroplano? Ilang sandali bago bumagsak ang private plane, ang mga taga-barangay Malatimon nakarinig muna ng malakas na pagsabog. Boom! Sobrang lakas. Kaya natakot ako. Akala ko mang bomba na sumabog. Nakita ko na yung pakpak ng plane na nakatapon doon. Naghiwalay-hiwalay yung pakpak ng plane tsaka yung katawan. Nagdagoy kayo na! Tumakbo kami, ma. Tinignan namin. Maliit lang yung aeroplano. Parang 6 or 4 lang ang kasyo. Ano po itsura ng mga tao? Malaking tao. Foreigner. Nakita ko man, nanginginig pa ako, ma'am, sa takot, ma'am. Gayunman, pirmi silang nakadistansya. Kasi natatakot din kami na baka sumabog. Hoy, mamawa to siya. May kambatupon niya. Nangangamba sila, lalo't ang crash site, ilang metro lang ang layo mula sa mga kabahayan. Siguro ma'am, mga 2 meters lang, ma'am, or 1 meters doon sa bahay ng kaibigan ko. Bawal na po pumunta dyan po kasi inimbestigahan. Ang mga otoridad agad rumisponde. Sa pagdating ng mga kasamahan natin, hindi na siya umuusok. Nakahiwalay-hiwalay yung ibang parts niya. At saka yung even yung mga biktima. Iba to aeroplano. Ang 4 na sakay ng eroplano, pare-parehong sinawim palad. As of now, wala pa kaming nationality. May instruction rin na wag na lang galawin kasi coming na daw yung rescue team from US troops. Ang ginawa natin doon is limited only to provide security within the vicinity. Yung full na investigation na ginagawa ngayon is in the hand of our troops from the US. Even our policemen, limited lang sa security perimeter kasi ongoing yung search nila. Dahil sa palayan bumagsak ang eroplano, maswerteng walang sibilyang nadamay. Maliban na lang sa kalabaw ni Baynola na nahagip ng katawan ng bumulusok na private plane. Ang kalabaw namatay. Sa pundo 5 kami tayo, kinaugali po yan sa wali ko to. Nakulang ako ka, daran sa ipamantyari ko. Daran katawan ko, may ka, daran kaabo ko. Daran kaabo ko. Pero saan ba galing ang eroplanong nag-crash sa Maguindanao del Sur? Hoy, mamawa to siya. May kambatupon niya. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, ang private aircraft isang Beechcraft King Air. May body number na N349CA, nakarehistro sa Amerika. Umalis ho to ng 2:30 sa Cebu. Nag-file ho ng flight plan naman sa CAAP at inaprobahan naman to dahil yung kanilang air operator nag-comply naman do sa lahat ng requirements. Kinontrata raw ito, di umano, ng US Department of Defense para magsagawa ng aerial surveillance sa Pilipinas. The aircraft was providing intelligence surveillance and reconnaissance support at the request of our Philippine allies. The incident occurred during a routine mission in support of US-Philippine security cooperation activities. The cause of the crash is currently under investigation and we have no further details to release at this time. Ang
Isang naturang aircraft na mataan pa raw Agosto nitong nakaraang taon sa Puerto Princesa International Airport sa Palawan. Nakuha po yun nung anak ko po na panganay around August po ng last year. May nagtag daw sa kanya na Facebook friend niya na nabalitaan niya yung pangyayari at nabanggitan siya na yung airplane na yun yung plane na nakunan niya nung picture nung last year. Samantala, umaga nitong Biyernes, na-retrieve na ang mga labi ng 4 na sakay ng eroplano. Kinarga nila sa chopper. Ongoing yung search and retrieval ng parts. Daw sa lakawa ni Moski, noga na lipuano. Tapi ka sa bulo ba pagkabibiyag ko ni kama. Meron po ba kayong sinisisi doon po sa nangyari? Ako kan plane na ako kana plane po. Nalangatane kan ne po nila kagkero na. Natangga po kuliraran ka awo ko. Dahil sa nangyaring plane crash, apektado ngayon ang kabuhayan ng mga magsasaka. O, gapasangan, sino ni kabawangan mambo. Di siya makapamantyari ka. Hindi, maputi ate rin na. Makalimo ko rin ang gana ko niya sa tabang, ma'am. Yung ating pong US military, assist na sila po yung magbabayad doon sa damage na doon sa kalabaw na namatay po. They commit na kung ano yung worth ng kalabaw is yun din yung monetary amount na ibibigay nila. Sa mga nakalipas na linggo, sunod-sunod ang pagbagsak ng mga eroplano sa loob at labas ng Pilipinas. Natapurin nyo ang kama. Sana hindi na ang mga ito masundan pa. Exotic food, anyone? Matibay ba ang inyong sikmura? Kaya nyo kaya ito? Bawal ang masiselan sa dinarayong food stall na ito sa Malolos, Bulacan. Ang isiniserve kasi rito para lang daw sa mga matitibay ang sikmura. Nakakatakot po siya. Parang iba yung lasa niya kasi parang nakakadiri siya kainin. May piniritong palakang bukid. Uod na ginawang chicharon. Pati na fried cricket o kuliglig. Crunchy, parang matigas para lang siyang chips. Pero ang kanilang best seller, ang parang ahas na breaded eel o igat. Lasang tilapia, lasang galunggong, pero mas masarap siya sa galunggong. Ang nakaisip na itinda ang mga ito, ang mag-asawang Aiko at Noriel. Yung konsepto po namin na to is galing Thailand na pinunta namin dito sa Malolos, Bulacan. Nung una, marami raw ang nandiri sa kanilang tinda. Kahit pang mismong may-ari nito na si Aiko. Yung asawa ko lang talaga mahilig kumain ng exotic food. Pikit kain na lang siguro ako dati. Pero ngayon, yung unang-unang customer namin, yaki siya ng yak. Sabi ko nga sa kanila, huwag kayong matakot kasi masarap talaga to. Hanggang natikman niya, nag-take out pa siya. Ang mga igat na ginagawa nilang breaded eel, hinuhuli pa mula sa ibang mga probinsya. Diskarte po namin, ma'am, mabilisan pong paglakad, mabilisan pong pagtingin sa mga damong gumagalaw, tapos dadakmayin na po namin kung saan po yung gagalaw na damo. Habang ang mga kuliglig at uod, sina Aiko raw mismo ang nag-aalaga at nagpaparami. Itong mga alaga po naming mga uod, nilalagay lang po namin sa mga batya kung saan sila makakaluwag na galawan po nila para hindi sila mamatay. Ang pinapakain po namin is yung mga gulay lang po like sayote, pipino, saka repolyo. Ang mga idineliver namang igat, ibinabad muna sa malinis na tubig at saka binuhusan ng suka. Lalagyan po natin siya ng suka para po siya mamatay tapos matanggal po yung dulas niya. Saka po yung lansa. Magaspang na po siya. Pwede siyang hiwain po. Sunod na tinanggal ang ulo, pati na laman loob nito. Ito po yung bituka po niya. Dukutin lang po natin to hanggang makakuha po yan. Dalawang side po yung hiwain po natin. Puro laman po yan, ma'am. Ang tinik po niya, bali gitna lang po. Ito na po yung tinik niya. Pagdating sa kanilang stall, binalot na lang ng kanilang special breading mix at saka iprinito. Kada piraso na ibibenta nila 100 to 150 pesos depende sa laki.
Crunchy talaga siya. Tapos ang sarap pa ng suka. Nag-blend talaga siya. Litid ng baka raw talaga noon ang ibinibenta ni na Aiko. Yun nga lang, Hindi po siya nag-click, then nag-isip po kami ng bagong paninda na wala dito at unique. kaya gamit ang inutang nilang 7,000 pesos na puhunan, nag-isip sila ng bagong negosyo. Hanggang naisipan nga nilang magluto ng exotic foods. 1 hour, ubos na po yung palakang bukid namin. Kinabukasan po noon, nag-isip kami ng bagong paninda ng asawa ko. Yun nga po yung chicha worm. Dahil kinagat ng kanilang customers, nadagdagan pa ang kanilang menu. Malaking tulong din daw sa kanila ang mga nag-feature sa kanilang food vloggers. Kakaibang street foods ang bumibida at pinagkakaguluhan sa Bulacan dahil exotic na turing at kakaiba nga naman. Kada araw, nakakaubos sila ng 10 kilong assorted exotic food. Ang negosyong nagsimula sa 7,000 pesos na puhunan, mikita na ngayon ng 100,000 piso kada buwan. Not bad! Huwag kayong matakot mag-explore kahit na minsan matumal. Subok lang tayo ng subok para sa tagumpay. Sa kabundukan naman ng Malinaw, Aklan, may isang klase ng suso na madalas nakikitang kumakapit sa mga batuhan. Hindi gaya ng kuhol, wala itong shell. Kulay black at brown at singlaki ng tansan. Ang tawag nila rito, damil. Sa Ingles, wild snails. Si RV, ilang dekada nang nanguhuli ng damil. Maliit pa lang ako, kumakain na ako nito. Natuto akong kumain nito sa aking mga magulang kasi kinakain din nila ito doon sa bundok. Para marating ang bahagi ng bundok kung saan maraming damil, sina RV nagmotor ng 2 oras. Dito tayo sa Kugambo, sir. Dito yung sinasabi kong damil. Dito nakukuha sa mga batuhan na ito. Agad niyang ininspeksyon ang mga bato dahil halos kakulay ng damil. Ang bato, kailangan matalas ang mata. Tingnan mo nang mabuti yung bato, hindi halos mahalata ito, gaya nito. Hindi halos mahalata, yan ang damil. Mano-mano niya itong kinutkot para matanggal sa mga bato ang mga nakuhang damil. Inilagay niya sa dahon. Matapos ang ilang oras, halos kalahating kilo ng damil lang nakolekta ni RV na masarap daw gawing ginataan. Para matanggal ang mga lumot, nilinis muna niya ito gamit ang kutsilyo. Nililinis ito para di umitim yung kulay. Kasi pag di kinuha yung kinain na lumot, di kagandahan yung amoy. Ang lasa niya makait. At saka binudbura ng asin. Lilimasin muna natin sa asin para makuha yung dulas. Medyo madulas kasi ito eh. Sa isang kawali, iginisa ang nilinisang damil. Nilagyan ng gata at tinimplahan ng pampalasa. Maganda yung pagkakagata, parang nagmamantika siya. Habang marami pong nutrients na nakapaloob sa mga exotic foods na to, dapat po nating alalahanin ang mga risks. And also, ang pagkain po ng exotic foods ay hindi po para sa lahat. We should still consume at our own risk. Bumaliktad man ang sikmura ng iba. Pero para sa mga adventurous foodie dyan, cravings satisfied! Sa hirap ng buhay ngayon, malimit, nililimitahan ng mga magulang ang bilang ng kanilang mga magiging anak. Pero sa Sorsogon sa Bicol, meron kaming nakilalang mag-asawa na ang bilang ng mga anak umabot ng 21 o halos 200. Simple lang ang pangarap noon ng mag-asawang Romel at King. Pangarap ko sana, 2 anak. Natupad naman nila ito. Nagkaroon nga sila ng 2 anak. Pero nadagdagan ito ng nadagdagan pa.
Si King kasi halos taon-taong nagbubuntis. Dumadaan siya, binibiro namin. Pare, napapadalas na yata. Gabi-gabi na yan, ha? Hindi ka ba napapagod mga anak? Ang dami-dami na yan. Si King, buntis na naman. Nagkaringking na naman. Hanggang ang pangarap nilang magkaroon ng 2 anak, naging times 10 and over, 21. Opo, sa edad na 50, si King nakapag-irena ng halos 21 anak. Taon-taon na po ako nanganak. Kahit po sa hospital ko na po ako dyan. Nandito na naman, ano ka ng anak. Sa libro ng ospital, isusulat yung mga pangalan ng mga anak. Mga anak naman yung misis mo. Ay puno na tong notebook na to. Ay ako, ikabila mo naman para mapuno pa yung kabila. 21 anak. Kaya nyo? Sa bahay kubong ito sa barangay Bukal-Bukalan, Sorsogon City, nagkakasya ang buo nilang pamilya. Mga anak, labas! Yes na yan! Ito po si Romel, si Kathleen, si Nicler, si Katrina, Pamlima, si Christina, Katie po, RJ. Si Maggie po, bunso ko po yan. Sa 21 anak nila, panganay ang 33 anyos na si Kissy. Ang pinakabunso naman na si Maggie, 5 taong gulang. Hi! Takot po may mag-away sa amin kasi kapag po kasi rumesba kami, ang dami po kasi namin. Dati yun po, wala talaga kaming kuryente. Kaya siya nangangalabit sa akin. Dati, kasi pag galing ko sa laot, siyempre malamig. Kaya doon nangyayari. Sa dami ng kanilang anak, aminado si King. May pagkakataong napapagpalit-palit nila ang pangalan ng mga ito. Po si Katrina, tapos si Christina po. Tinatawanan po ako nila. Sabi naman nila, si Mama, hindi naman anya ako si Katrina. Ako ngaya si Christina. Parang sardinas din silang nagsisiksikan sa loob ng kanilang tahanan. May nasa ilalim ng pagtriko. Ito po kami dito na natulog. Puno lang po kami ganito. Dito po yung ulo namin. Tapos dito yung paa. Pag may bibi po, nilalagay na lang po namin sa duyan para makakasya po kami. Wala silang sariling kwarto at banyo. Dito po kami nagsisiyan sa public CR po kasi po wala po ditong bayan. Parang ang may feeding program lagi sa kanilang bahay tuwing sila'y kumakain. May mga tanim kami doon na mga kamuting kahoy. Minsan naman, yun lang po ang ulam ng mga anak ko noon. Hindi na po kasi kami humihir. Pag hindi pa ako busog, uminom na lang po ako ng tubig. May ilan mang ginagawang katatawanan na umabot sa 21 ang kanilang mga naging anak. Sa totoo lang daw, ang kanilang sitwasyon hindi nakakatuwa. Hirap kasi sila sa buhay. Budget talaga namin sa isang araw, 500 lang. Nandoon na lahat, pati bigas, kape, asukal, tapos yung tinapay ng mga anak ko. Naglalako ng isda si King. Manging isda naman ang kanyang mister na si Romel na nitong mga nakaraang araw nahinto pa sa pagpalaot. Biglang nanikip yung dibdib ko, di pa ako napapacheck up. Walang pera. May pagkakataon po talaga yung mga anak ko sabay-sabay talaga magkasakit. Wala kami mahiraman ng pambili ng gamot. Katuwang ng mag-asawa sa pagtaguyod ng kanilang pamilya, ang kanilang pangalawang anak, si Romel Jr. 12 ako nagsimula magtrabaho noon. Yung mga basura ng kapitbahay namin noon, inaalo ko kung ipapatapon nila kahit magbayad sila noon ng 5 piso sa akin para may makain lang din kami. Minsan nagtatampo po ako kasi ganito yung sitwasyon namin. Na dumami kami, pero wala na eh. Nandyan na yan. Kaya tinanggap ko na lang po. Napapagod din po ako, pero kinakaya ko lang. Kasi may mga kapatid pa akong maliliit. Halos lahat daw silang magkakapatid, laking salaw o am. Nagsasain kami ng kanin. Dinadamihan ko lang po yung sabaw para may madili po yung anak namin na maliit. Halimbawa, wala naman sana kung naubusan na. Tubig na lang po na may asukal. Pero hindi pala lahat ng 21 anak ni na King buhay. 4 sa mga ito, sanggol pa lang nung bawian ng buhay. Kinulang daw kasi sa nutrisyon. Yung iba naman, kulang talaga sa buwan. Siguro kasi hindi ako nakapag-check up. Meron pa
palang isa na namatay sa aksidente. Na uot po sa duyan. 1 year and 6 months. Noong time na yun, nagtinda po ako. Ako po ang nagsisilo. Kasi po, kung ako po ang nagbantay noon, sana hindi po nawala yung anak ko. Samantala, ang ika-13 nilang anak, napilitan daw silang ipaampon. Walang-wala talaga kami. Hindi ko naman talaga kagustuhan na maibigay ko po siya. Kasi kung meron lang Panginoon, hindi ko man po talaga siya ibibigay. Sa kasalukuyan, sa 21 nilang mga buhay na anak, 15 ang pilit pa rin nilang itinataguyod. Laki sa hirap si King King, kaya para na raw siyang hindi nakawala sa tanikala ng kahirapan. Yung ama ko kasi ng mabubuhay pa, palaging naglalasing. Yung nanay ko kasi noon, palaging binubugbog ng ama namin. Kaya po ako nag-asawa ng maaga kasi po parang maalis na po ako sa pamilya namin. 16 anyos lang nung nagtanan sila ni Romel. Kalaunan, nagkaanak sila. Ang pangarap ko sana, 2 anak, mahirap ang maraming anak. Ayaw ko sana, ginusto ng asawa. Ang gusto ko nga, ma'am, 24. May mag-aanaga po sa amin. Taon-taon na po ako ng anak. 1 month manganak, tapos buntis na naman ako. Hanggang hindi na nga nila namalayan na ang kanilang mga anak umabot na ng 21. Ang nakababahala rito, ang nangyari kay King King, tila nauulit sa kanyang mga anak. Ang panganay kasing si Kissy, maaga ring nag-asawa. Ang iniisip ko kasi noon, dumating man ang oras na makagraduate yung ate ko, matutulungan niya kami. Hanggang sa nag-asawa yung ate ko na. Ang pang-anim na si Katrina, 17 anyos lang nung nabuntis. Kaya na maaga ako nag-asawa, sumasama ako sa mga barkada. Gusto ko lang po makalimot sa mga gawaing bahay kasi napapagod din ako. Parang pag kinikita ko kila mama, madali lang. Ako na nagiging nanay, mahirap. Puyat lagi, tapos minsan walang makain. Ang kapatid ni Katrina na si Candy, 14 anyos lang nung nagkapamilya. Sa edad niya ngayong 27, 5 na ang kanyang mga anak. Akala ko madali, yung palan ang hirap ng buhay. Nagsisi ako kasi ang gusto ko, makapag-aral man ng mabuti ang anak ko, hindi na gumaya sa amin. Ang inasahan ng pamilya na una sanang makapagtatapos dahil ito raw ang pinakamatalino na si Kitty, 14 anyos lang, nagdalang taon na. Grade 5, yung natapos ko po, nadala lang po sa tukso. Aminado sina King King at Romel, nagkulang sila sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Humihingi pa ako ng tawad sa mga anak ko kung hindi ko malaibigay yung kailangan po nila. Kahit anong kayod ko, kahit nag-5 marino ako, hindi pa pala sapat yun na ibinibigay ko sa kanila. Ang nangyari sa kanila, patunay ng kawalan ng kaalaman o kawalan ng pagpapahalaga sa pagpaplano ng pamilya. Yung paggamit po ng mga contraceptive, kulang po ako dyan sa kaalaman. Saka wala akong pambili. Natakot na rin ako, baka kung uminom ako, baka mamatay ako. Contraceptive method ay generally safe at hindi nakakamatay. Ngunit kailangan po nating magpakonsulta sa isang healthcare professional para mabigay ang tamang contraceptive method para sa kanila. Ayon mismo sa DOH o Department of Health, 10 milyong mga kababaihan sa buong bansa wala pa ring access sa family planning. Gustuhin mang magplano ng pagbubuntis, wala silang kaagapay. Patuloy ding dumarami ang bilang ng mga nabubuntis na mga batang babae, edad 15 pababa. Pag ang isang pamilya, mag-asawa, ay nagkaroon ng sobrang anak beyond their means, it will affect una, sa kalusugan ng kabataan. Pangalawa, yung capacity nilang magpaaral. Itong mga kabataan na ito, pag hindi nabigyan ng enough na support, yung endless cycle of poverty. Kailangan maging agresibo yung pagbigay ng impormasyon, pagbigay ng serbisyo. Pwede kang pumunta sa mga health center. Naniniwala ang simbahan na yung pagsilang ng tao ay hindi nasa kamay ng tao. Yan ay gawa ng Diyos. Kaya hindi ito dapat kontrolin. Ang simbahan tutol doon sa mga birth control. Pero sa family planning naman, maganda yon kasi talagang pinaplano ng pagpapamilya. Sa pag
Inaasang magabayan ang pamilya ni na Kingking at Romel tungkol sa family planning. Nito lang Biyernes, binisita sila ng mga kawani ng City Health Office ng Sorsogon. 50 ka na po. Menopause na po tayo. Lain pa po. Hindi pa po. ako ngayon. Oo, so may chance ka pa po na mabuntis. Hindi na po yun kaiga-igaya sa edad nyo at sa kasalukuyang status po ng iyong kalusugan. Mas prone ang mga prematurity na pag-deliver ng baby dun sa madaming pagbubuntis. Dahil madami ng pagbubuntis, hindi na ibabalik ang sustansya na dapat meron ang nanay. Lahat ng mga complications na medical complications lumalabas. Marami tayong paraan para sa childbirth control. Natural method, withdrawal, calendar method. Iiwasan mo yung days na yun na fertile ka para mag-contact. Pangalawa, yung barrier method. Ang condom, pag sinabi ng barrier, para hindi pumasok yung sperm, yung tinatawag natin pills. Yung ating injectables. Pangatlo is the implants, permanent method. Ino-offer namin yan sa mga pasyente namin na more than 5 ng pagbubuntis. Yan yung bilateral tubal ligation or BTL. Ang isa naman yung vasectomy, para naman yung sa lalaki. Ang pag-control or ang contraception or ang family planning ay hindi lang dapat sa babae. Dapat pinag-uusapan niya na mag-asawa. Kaya nga, it's a mutual consent. Pinayuhan si Kingking na magpa-ligate na o tuluyan ng magpatali. Natakot po ako maghihiwain daw dito sa may bandang baba ng puso. Sa ligation is, may anesthesia po siya, hindi ka makakaramdam ng sakit. At pagkatapos, bibigyan ka pa rin ng tinatawag natin ng mga pain reliever. Pili ka po doon sa takot mo doon sa paghiwa sa'yo kumpara doon sa konsekwensya po na mangyayari sa inyo pag hindi kayo nag-ligate. Pero papayag kaya siya? Payag na po ako na magpaligate para hindi na po ito madagdagan. Kung handa na po kayo magpa-ligate, pupunta po kayo sa barangay health station natin, tapos magpapa-health assess po kayo. After nun, i-refer kayo sa RHU para mabigyan ng referral, libre lahat. Inilapit na rin ng aming team si Romel sa Sorsogon Provincial Hospital para mapatignan ang iniinda niyang sakit. Baka po meron siyang tinatawag po natin na ischemic heart disease. Makakatulong na magpa-ECG tayo sa kanya para ma-confirm natin yung kondisyon ng puso. Ayaw ko na po manganak ngayon kasi ang hirap na ng buhay namin ngayon. Kung maibabalik lang po ang panahon, gusto ko mag-family planning po. Oo nga't bawat bata na iniluluwal, biyaya. Pero ang hindi planadong pagbubuntis at ang kawalan ng kahandaan sa responsibilidad ng pagkakaroon ng pamilya, maaaring magdulot ng kapahamakan sa kalusugan ng ina at ng bata. Kaya mong gawin para sa iyong pinakaminamahal. Ang isang misis sa Palawan, hindi lang daw kayang hamakin ang lahat, kaya ring isakripisyo ang lahat para maalagaan ang kanyang mister na binaldado ng sakit. Halos nalibot na raw ng tourist van driver sa Puerto Princesa City na si Josel, ang malaparaisong isla ng Palawan. Pero mahigit 1 taon na siyang hindi nakakabiyahe. Matapos kasi siyang tamaan ng pambihirang sakit. Heto na si Josel ngayon. Parang lantang gulay. Ang sa kanya'y nag-aaruga. Ang kinakasama niyang si Jamaica. Hanggang saan ang kaya mong tiisin? Hanggang kailan ka kakapit? Sa ngalan ng pag-ibig. Iniisip ko kaya ko, pero pag ganito sir, may nagtatanong sa akin kung gaano kahirap. Mahirap po talaga sir. Araw-araw ko po kasi ito ginagawa. Kaya pag mayroong ganito,
si Josel, si Jamaica na ang nagsilbi niyang mga kamay at paa. Ang pagkain ni Josel, kinakailangang i-blender at idinadaan sa NGT o nasogastric tube. Si Josel, kahit daw mabigat sa kalooban ni Jamaica, kinakailangang igapos ang kamay at paa. Naiirita raw kasi ito sa tubong nakatusok sa kanya. Sa higaan na rin siya naliligo. Hindi po kasi siya nakakatayo. Tapos hindi rin po namin siya kayang bitbitin palabas ng mga anak ko. Tapos po yan sa kanya sa ulo, sir. Pababa ulit ako sa yung katawan. Tatanggalan ko po siya ng gamit. Tapos pipunasan ko po siya. Pinupunasan ko kasi sir, yung likod niya talaga, ito yung importante. Kaya po hindi siya nagka-bed sore. Si Josel, tila may pagkaisip bata na rin daw. Nung natanggal nga ang tali niya sa kamay, ang hawak nitong face towel, bigla niyang isinubo. Yung gagagawa niya sa ilaw, lahat ng maaabot niya po, isusubo niya sa bibig niya. Lahat ng mahahawakan niya, hihilain niya po. Ang nagiging katuwang ni Jamaica sa pag-aalaga sa kanyang mister, ang dalawa nilang mga anak. Ang panganay na si John Enrique toka sa pagpapainom ng gamot kay Josel. Ginaayos ko po si Papa, tinatanggal ko po yung unang sa likod niya, tinaayos ko po yung kumot niya. Kasi mga kaibigan ko po, madalas po kami naglalaro. Yun yung nagkasakit na po si Papa, hindi na po. Kasi kailangan ko po pantayan Papa, wala po magbabantay. Sobrang sakit po. Hindi na po nagkagaling Papa ko. Yung mga anak ko, walang araw yan na sinasabi nila sa akin na, Mama, pag dinala ba natin si Papa sa doktor, gagaling ba yan? Sabi ko, gagaling yan, maniwala lang tayo, tsaka papagalingin siya ni Papa Jesus. Dahil unti-unti namang bumabaluktot ang mga paat binti ni Josel. 3, 4, 5. Inuupuan ito ng bunsong si Giselle. Kasi po sir, para maunat ko po, kasi nga nakaganon na siya. So siya po ang pinapaupo ko para hindi po masyadong mabigat. Para sakto lang po na may mapigil lang yung paa niya na mailiko niya po. Napakagastos ng pagpapagamot kay Josel. Kaya para may pantustos kung ano-anong trabaho ang pinasok ni Jamaica, nariyang nagtayo ng maliit na tindahan. At rumaraket ding delivery rider. Sa isang linggo, kailangan ko halos ng 10,000. Nag-buy and sell ako sa sari-sari po, gulay, daing, kung ano-ano na po ang pwedeng mabenta talaga na pwede. Sa pag-asang kahit paano kumita. So hi guys, for today's video, pinasok na rin niya ang pagva-vlog. taas natin ito, taas. Ipinapakita niya ang sitwasyon nila ngayong mag-asawa. So hi guys, welcome to my mini vlogs. Tulog pa rin siya simula kagabi. Nagpalit lang ako ng diaper mga alas 12. Halos 6 na buwan po ako nag-vlog. Kumbaga parang maglabas lang ako ng emosyon. Antok na ako. Antok na ako. Kailan na tayo tulog?
Ito ma'am, ngayon yung pinambablog ko po talaga, naghahang na siya, lag na siya. May ibibili pero mas tinatabi ko siya kasi ma'am, mas malaki yung pangangailangan ni Josel. Pinakaunang sahod ko po talaga sa pagbablog is 5,000. Grabe, ang saya ko. Pero kamakailan lang, sa hindi niya nalamang dahilan, ang Facebook account ni Jamaica, hindi na niya pwedeng pagkakitaan. Para may alaala tayo. Doon kasi ma'am, hindi kasi pinakita ni Meta kung ano yung violation ko. Sabi nila, baka may nag-report nga sa akin daw na yung ibang tao na yung hindi gusto yung ginagawa ko. Katulad ng maraming relasyon, sina Josel at Jamaica nagsimula sa pagiging magkaibigan. Kalaunan, nagdesisyon silang magsama. Nagbunga ang kanilang pagmamahalan at nakita raw ni Jamaica kung gaano karesponsableng ama si Josel. Yung panganay namin, siya po talaga yung naghahatid sundo. Magkatuwang nilang itinaguyod ang kanilang dalawang anak, si Josel na masada ng tourist van. Sekretarya naman ng pribadong kumpanya si Jamaica. Okay po yung buhay namin dati. Nakakaraos naman po kami sa araw-araw kasi may trabaho siya. Pinangarap din daw nilang magpakasal pero kapos sa pera. Hanggang nagdesisyon silang magpalista sa kasalang bayan nito lang nakaraang taon. Dapat po talaga February, sasama kami magpapakasal sa kasalang bayan lang po. Dahil nga kulang kami sa pera, sabi namin makasal lang. Pero 2 buwan bago ang nakatakda sana nilang pag-iisang dibdib, si Josel nagkasakit. Ang una po talaga, nakaramdam po siya ng pagod lang. Akala namin nung una kasi normal na pagod lang dahil nga nagtatrabaho. Bigla po siya nagpawis kahit po naka-electric fan or naka-aircon po. Hanggang para siyang hinihingal na po, tapos nagpalpitate yung heart niya. Nahihirapan na po siya maghinga. Pero po nagpatuloy pa rin yun siya sir magtrabaho. Minabuti nilang magpatingin sa espesyalista. Binigyan po siya ng pain reliever. Nakahiga naman po siya, nag-seizure po siya. Doon na po, bumagsak na po siya lahat. Grabing takot po talaga na. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin kasi kumbaga yung 50-50 na kasi natubuhan na po siya. Si Josel na comatose. Takot po talaga kasi hindi ko alam kung ano, lalo na po nung natubuhan siya. Nadiskubre na meron itong hindi pangkaraniwang sakit na kung tawagin, hyperthyroidism. May mga risk factors lang din na maaaring magdulot ng hyperthyroidism. Kasama na dito, una, ang genetic susceptibility, stress, paninigarilyo, at iilang mga viral infection. Ang mga sintomas ng hyperthyroidism ay labis na pagpapawis, pagkabog ng dibdib, pangangayayat or weight loss, panginginig ng mga kamay, madalas na pagdumi o diarrhea. Pilit lumaban si Josel. Matagal po talaga siya bago nag-response. Ang pinanghahawakan lang talaga namin nung una is yung humihinga siya. Makalipas ang halos 2 buwan mula nung na-coma, himalang siya'y nagkamalay. Gumising po siya. Pero, gugising lang po talaga yung eyeballs niya, hindi gumagalaw yung mga katawan niya. Ligo ka na? Kain mo na? Wala na rin daw itong maalala. Hindi na rin makapagsalita. Nang dahil sa malubhang pagtaas ng thyroid hormone ni Josel o tinatawag nating thyroid storm, nagkaroon ng pamamaga sa utak. Dahil sa pamamaga ng kanyang utak, ang nangyari po sa kanya ay hindi na siya makapagsalita, nagkakaroon siya ng mga konvulsyon at hindi na rin siya makaalala. Dahil mahigit 2 buwan na na-confine sa ospital, ang kanilang bill umabot ng halos 1.4 million pesos. Kaya si Jamaica, nagdesisyon na lang na iuwi si Josel. Importante po sa akin na sana maalala niya muna po yung nakaraan namin bago kami magpakasal kasi syempre mas malalaman niya na mahal namin yung isa't isa nung una bago sana kami magpakasal. Kilala mo ito? Sino to? Ha? Sa pag-asang manunumbalik din ang alaala ni Josel, araw-araw ipinapakita ni Jamaica ang kanilang mga lumang litrato. Diba ito yung kuha natin, nagkaroon tayo ng ng tricycle. Tapos pina-blessing natin sa may sabang. Diba? Ito yung unang cake na binili ko rin sa'yo. Sabi mo pa nga sa akin, bakit nagbigay pa ako ng cake, diba? Ito nung mataba ka pa, tingnan mo yung katawan mo. Mataba ka pa. Bangon na dyan. Magmotor ka na ulit.
para makadrive ka na ulit ng motor. Papa, mahal na mahal kita. Sana po magaling ka na. Yung sa linya ng mag-asawa, yung sa hirap at ginhawa, magkasama tayong dalawa. Yun yung pinangahawakan kong salita. Mahal ko po si Josel. Kahit hindi perfecto kaming mag-asawa, mag-live-in partner, mahal ko po siya. Itong Huwebes, sinamahan ng aming team si Jamaica sa check-up ni Josel. Okay, tuloy lang po natin yung gamot niya sa thyroid para manatiling kontrolado yung kanyang thyroid hormone. Okay. Check ko lang yung rate. Compared po last year, mas improved na po siya. Dati siyang halos walang galaw, walang response. Tapos ngayon, malakas na yung galaw ng kamay. Mabuti na lang at nangako ang ospital na magbibigay kay Josel ng libreng therapy sessions. Salamat po, Doc. Salamat po sa inyong dalawa sa patuloy na pag-check kay Josel. Ang Social Welfare and Development Office at ang Rotary Club ng Puerto Princesa City nagpaabot din ng medical assistance, foam, unan at groceries para sa maliit nilang sari-sari store. Tatanggap mo po yung 15,000 na financial assistance mula po sa opisina ng CSWD, maliban po doon sa mga nauna nang naibigay sa iyo na tulong. Kami naman po from Rotary Club of Puerto Princesa Central, nagtulong-tulong po kami para makabili po kami ng diaper, tissue, gatas para doon sa husband mo. Nagbigay rin ang aming programa ng medical supplies na kailangan ni Josel at school supplies naman para kina John Enric at Giselle. Thank you po. Hindi kasi po ko sanay na maraming tumutulong pero hindi ako sanay pag magganito po. Niregaluhan din namin si Jamaica ng bagong cellphone. Thank you very much. Maraming salamat po sa KMGS. Maraming salamat po dito. May magagamit na ako sa pagtitinda, pagbablog ko po. Thank you. Tinulungan na rin sila ng aming programa na mailapit sa Meta o sa Facebook ang account ni Jamaica para pwede niya uli itong ma-monetize. Inayos na rin po, inaantay pa po namin kung meron pong pagbabago. Ngayong nalalapit na ang araw ng mga puso, si Jamaica may liham ng pagmamahal para sa kanyang kabiyak. Kala ko dati, hindi ka na makakasurvive. Pero andito pa rin ako. Naiiyak ko na, naalala ko lahat. Kaya, lumaban ka pa kasi nandito pa ako. Sabi ko nga sa'yo, hindi pa kita iiwan hanggat kaya ko. Basta lumaban ka, gagawin ko lahat. Ang layo na pala ba? Kung iisipin simula umpisa, tapos andito na tayo. Sobrang salamat kasi lumaban ka pa rin. Kasama ka pa rin namin ngayon. Hiling ko lang sana magtuloy-tuloy na gumaling ka na. Kasi hirap na ako dito mag-isa. Hindi ko na talaga alam. Nilalakasan ko na lang yung loob ko para sa iyo at para sa mga bata. Sana makilala mo na kami. Sana mag-response ka na kapag kausapin ka namin ng mga anak mo. Maraming dahilan para manghina at sumuko. Pero lagi ring may isang dahilan para magpatuloy. Hayaan mo ngang iisang dahilan na yon, ang taong gaano man kahirap o kabigat, lagi mong pipiliin.
Sa mga nagmomotor o sa mga sumasakay ng mga motor taxi dyan, problema nyo rin ba ito? Pag laging nagagamit, may pawis yan. Yung mga helmet na dahil syempre sa kakagamit, kinapitan na ng pawis at hininga, nanlilimahid o nangangamoy na. Dahil hassle itong labhan, lalo't matagal matuyo at para sa mga helmet na hindi kaya ng alkohol, all roads lead to this vendo machine. Ang kailangan lang, 5 pisong barya at wala, matik na raw madidisinfect ang iyong helmet. Natanggal yung amoy niya na maasim. Mabango at malinis yung helmet. Ito ang helmet cleaning vendo machine. Ang nakaimbento nito, ang 25 anyos at Gen Z na si Harold. Nasimulan ko siyang maisip at mas conceptualize noong 2023. Commuter din ako ng motorcycle, taxi, hailing apps. Kapag suot mo ng helmet, may amoy talaga. Yung problema na yung amoy, yung bacteria na pwede nating makuha. Si Harold, ginamit ang natutunan niya sa eskwela. I used to compete sa mga robotics tournaments at doon na engrave yung pagkahilig at passion ko when it comes to mga electronics. Una, kasi dapat machine muna. Later on, I realized na in order for it to be accessible at friendly sa mga consumers, naisip ko na nagawin siyang vendo machine, helmet cleaning. Kapag may bagay kayo na pinaghirapan nyo, it's a good story to tell. Vlogger din si Harold. Ang kita niya sa content creation, sa halip na ibili ng luho, ipinampuhunan niya sa naisip niyang helmet cleaning vendo business. Ang pinuhunan ko, 30,000. It's a year in the making. So marami talagang trials and errors. Prototype lang naman ang binuo ko muna kasi yun lang din yung kaya ng bulsa ko that time. At para maging scientific ang proseso, kumonsulta si Harold sa microbiologists para sa cleaning solution na gagamitin sa kanyang imbensyon. Ginawa natin tong machine na to para maging plug-and-play setup, para hindi mahirapan yung mga nag-ooperate. Pagpasok ng helmet sa makina at pagkahulog ng barya, gagana ang tinatawag na ultraviolet C sterilization process na siyang maglilinis ng outer layer ng helmet. During that process, nag-warm up na rin yung ating machine. Nakikita natin na nag-activate na yung fogging process natin. Meron din daw itong air dry steaming process. Sa pamagitan ng init, mas napapatay raw ang bakterya at virus. Hintayin lamang natin ang ilang minuto. Pwedeng-pwede nang amuyin at isuot ang ating mga helmet. Mas maganda pa deep cleaning kesa dyan. Hindi po siya naglilinis. Odor lang po inaalis. Gitata yan. Yung efficacy naman ng ating mga antibacterial processes ay nandoon. Scientifically, yung mga 3 process na yun, those are essential processes na kailangan sa paglilinis. Ang amoy sa helmet mawawala. Pero ang ilang masasakit na kabanata sa buhay ni Harold habang buhay ng nakatatak, bunso sa 5 magkakapatid, produkto raw siya ng broken family. My dad is living far away. Wala na rin kaming support from him since I was grade 4. My mom passed away noong 2021 lang. Nagkaroon siya ng heart attack. I really needed to stand and my own. After ko mag-senior high school, hindi ko muna pinlano mag-college kasi hindi talaga namin masustain. Nagsusupply ako ng karne sa palengke, gumawa ako ng phone case. I used to produce contents online which is monetized. So, yun yung pinaka-source of income ko since 2020. Kinalaunan, nagka-ideya siya ng isang negosyo na tutugon sa may amoy na mga helmet. Pero hindi siya agad sineryoso. Nahirapan ako talaga, lalo na nagsisimula pa lang sa pag-build ng tiwala din ng mga tao. Kaya naman, inasikaso ko lahat ng papers. I filed for patent in the Philippines. Later on, in just 2 months time, nagpasek na ako. Hi guys! May na-discover akong helmet cleaning vendo. Hanggang naisipan niyang i-vlog ito. Bango ah. The first time I posted it, it reached millions of people na. Na-launch to naman noong July 2024. Very overwhelming nga yung pagtanggap ng mga tao sa ganitong konsepto. Sunod na lang niyang namalayan, binuksan na niya ang kanyang negosyo for franchising.
At ang isa sa mga kumuha, ang gym owner mula Maynila na si Ronald. Mostly, mga clients namin sa gym is nakamotor. First week namin, marami naman gumamit. Naka-ROI o Return of Investment na raw si Ronald. Nabawi na niya ang kanyang puhunan na 65,000 pesos. Lalo't kumikita raw siya ng 2 to 3,000 pesos kada araw. Nagbibigay kami ng mga promo sa mga members namin. For example, nakarami sila ng mga sessions. Nagbibigay kami ng mga 1 to 5 na free disinfect sa helmet nila. August 2024, naghahanap kami ng business ng husband ko. Nakita niya sa Facebook with Grab. Unang buwan, kumikita kami na 8,000, 9,000 sa isang araw. Malaki talaga. Pero ngayon, marami nang gumaya, humina talaga yung sales namin. Tuloy-tuloy pa rin namin. Nagbubukas pa rin si husband para tuloy-tuloy lang yung kita. Ang business talaga ay up and down. Considering na bago pa lang natin to ino-introduce, may mga franchisee or distributor tayo na hindi ganun kalaki kumita. Meron tayong tinatawag na marketing. Siguro pwede nating paghusayan pa doon. Samantala, ang 30,000 pesos na ipinuhunan noon ni Harold sa kanyang helmet cleaning vending machine, malayo-layo na rin daw ang narating. Bukod sa sasakyan, nakapag-invest na rin siya ng farm lot na plano niyang gawing resort. Siguro yung kinita nitong negosyong to, nasa 8 digits na din talaga. Nakatulong siya to sustain my lifestyle. I always thank God. I pray every night sa mga blessings na dumating. After all the success and achievements, there's always home. And that's schooling, studying, na pangarap ng mama ko. Babalik pa rin talaga ako doon. Isa naman sa mga hindi mawawala sa events o parties, syempre, souvenir photos. At ang trending ngayon, ang DIY o do-it-yourself photo booth na usong-uso sa Korea. Ang kailangan lang gawin, maghulog ng 150 pesos na paper bill sa makina at pwede nang umaura. Wala nang photographer pang kailangan dahil makukuhanan ka na ng litrato gamit ang timer. Ito ang self-shoot photo booth studio, negosyo ng millennial na si Darrell. Hilig daw talaga ni Darrell at ng ka-LDR o long-distance relationship niyang girlfriend na si Paz ang mag-picture-picture. Siguro more than 100 photo strips, more than 100 times na kami nag-photo booth. At dahil sabi nila, kung anong hilig mo, gawin mong negosyo, dito sila nakipagsapalaran. Naisip namin na para maganda to dito, na maraming estudyante din. Kumuha na kami ng designer para sa lugar. Around 800,000 to 1 million yung capital namin. Yung machine namin ay unique. Every couple months, nagpapalit kami ng mga template. Hindi lang siya maliit na photo booth. Yung buong store namin ay yung photo booth namin mismo. Pero meron din silang mga naengkwentrong problema. Yung isa doon ay maghahanap ng lugar kasi hindi ka naman pwede maglagay ng photo booth kahit saan. Ang mahal na materials pag galing sa mismong construction company. Initially nga, wala pa kami mga customers kasi hindi nila alam na nandito kami. Medyo naswerte talaga kami na nag-viral yung mga videos namin. Mga estudyante ang target market ni na Darrell. Kaya binabaan nila ang presyo. Complete with props na. Super fun po. Mas mura po dito. Pang-lima ko po ngayong araw. Nagko-collect po ako ng mga pictures. Gusto ko rin po sila isama sa mga memories ko po. Sa halagang 150, sulit na sulit sa mga estudyante. Kasi let's say 3 sila, 4 sila, take 40 pesos lang sila. Ang kita ni na Darrell sa loob ng 3 buwan, umabot na ng humigit kumulang 600,000 pesos. Yung Joyce photo booths, Joyce sa amin as owners, gumagawa kaming memories para sa mga estudyante. One challenge of new entrepreneurs is yung awareness ng consumers nila. During those times, nandyan yung trial and error, mag-work ba to? Maraming risk, di ba? And you learn eventually as a business owner. Kung ang ibang mga kabataan, ang tanong, Ma, anong ulam? sila, hindi na kailangan pang umasa sa kanilang mga magulang. Ang mga picture-perfect nilang business, talaga namang umaarangkada. Tsak, hindi ka raw makakatanggi sa kanilang ibinibenta. Ang kanila kasing marketing strategy, idinadaan nila sa sayaw. Fishball ang ibinibenta ng mga tinderang ito. Pero bakit ang kanilang isiniserve o inihahain?
giniling. Giling na todo bigay na may kasama pang pakaldag. Anong meron, mga mem? Ang kanilang synchronized dance moves bumenta. Ginawan pa ngayon ang samot-saring dance covers. Hindi lang ginaya ang kanilang steps, sinasabayan pa sila habang naka-split screen. Kaya ang tanong ngayon online, who are these divas? Ang mga viral dancing tindera nahanap namin dito sa Bontoc sa Southern Leyte. Sina Daisy, Shelo at Charissa. Itong lugar po na to is garahe po namin po ito. Kung saan kami nagtitiktok noon po. Noong una, meron nakaparada dito sa sasakyan. Tapos ngayon wala na. May ceiling dito pero nasira kasi sa bagyo. At alam nyo ba na taong 2020 pa pala nila na i-record ang kanilang viral dance video sa tindahan ng fishball ng ika-4 nilang miyembro, si Karel, na OFW na ngayon sa UAE o United Arab Emirates. 5 taon mula nung sayawin ng grupo ang kanilang viral dance video, marami na raw ang nagbago. Kapansin-pansin daw kasing ang kanilang mga miyembro, malalang nag-glow up. Kung meron na kaming gustong baguhin, yun ay sana nakapag-ayos kami kahit konti. Bare face talaga, wala kaming kilay as in nakapambahay lang. Hilig daw talaga ng magkakapatid na Daisy, Shelo at Karel na sumayaw. Kaya para hindi sila maburyong, inaya nila ang misis ng pinsan nilang si Charissa na humataw habang naghihintay ng customer. Wala pa kasing customer yun that time, kaya naisipan namin na, sige, sayo muna tayo. 3 beses daw nilang tinake ang kanilang dance video bago nila ito na perfect. Sabi pa nga ng kapatid ko yung nasa abroad, huwag masyadong galingan, dapat synchronize lang yung mga move natin, dapat isa lang, pantay-pantay lang. Ma'am, sana yung order ko. Ang taga naman. At effective naman daw. Nung araw daw kasing yon, naubos ang kanilang tinda. Kumikita lang din naman kami ng 800 pesos po. Kahit pa paano meron naman po. Ang makne o pinakabata sa kanilang 4, si Charissa, na noon pa man hilig na raw ang pagsasayaw. Nung high school, naging dance troupe. Kung dati, sumasideline siya sa tindahan ng fishball ni Karel, si Charissa, isa na ngayong child development worker. Nagsumikap din kami para makapagtrabaho para sa mga pamilya namin. Ang pinaka-blooming naman daw sa kanila, si Daisy, na parang bulaklak na namumukadkad ngayon ang love life. High school pa lang po kami, 2014 po, naging kami. Hanggang ngayon po, going strong. Sana all! Pero LDR o long distance relationship sila ngayon ng jowa niyang pulis. Na destino raw kasi ito sa malayo. Mahirap po. Kailangan po ng time management po. Na-appreciate ko po yung ginagawa para sa amin. Mahal kita. Ang main dancer ng grupo, si Karel, na suki na raw talaga ng mga dance contest sa kanilang barangay. Klase-klaseng sayaw ang mga sinasayaw ko. Folk dance, cultural dance, modern dance, cheer dance. Hindi lang daw siya sa dance floor matatag, pati na sa mga hamon ng buhay. Engaged na raw noon sa ama ng una niyang anak. Pero anya, ginost siya nito. Iniwan ako sa runaway groom. Sakit. Kasi akala ko siya ng forever. Hanggang taong 2012, si Shelo muling nagmahal. Nagtrabaho ako, doon ko nakita yung lalaki na nagpatibok ulit ng puso ko. Char! Nagpakasal sila. Pero kalaunan, nauwi rin daw ito sa hiwalayan. Ang kanya kasing ex-husband, bigla raw ng ibang bakod. Talagang nahirapan ako financially, emotionally, at saka mentally. Hindi talaga madali yung pinagdaanan ko. Pero proud pa rin ako sa sarili ko na nakayanan ko.
Gaya ng kanyang kapatid, sawirin daw sa pag-ibig si Karel. Niloko raw ng ex-jowa niyang pulis. Kausap kami sa babae. Sabi ng babae, pagpapakilala raw ng asawa ko sa kanya, wala daw siyang asawa, hiwalay raw. Para mag-move on, nagtrabaho abroad. Domestic helper siya ngayon sa UAE. Ang pagkamis sa kanyang pamilya sa Pilipinas, idinadaan na lang daw ni Karel sa pagsasayaw. Naibsan po yung pagkamis ko sa kanila. Tapos nawawala yung pagod, antayin nila ako na makauwi. Para magsasayaw na naman kami. Dahil maglilimang taon na ang kanilang dance video, ang madalas na request sa grupo, i-remake o i-recreate ito. For the go! Sina Charissa, Daisy at Shelo nasa dating pwesto. Habang si Karel hahataw all the way from UAE. Let the dance show begin! Para sa dancing tinderas ng Leyte, guilty-free raw ang pagbili ng kanilang merienda. Dahil pagkatapos ng kainan, pwede na rin silang sabayan ng lamunan sa dance floor. May lalaki sa Cebu, ang bala hindi tumagos sa kanyang bungo. Isang bala ka lang, klasikong linya sa pelikula na napaulat na hindi nagkatotoo sa isang lalaki sa City of Naga sa Cebu. Ang noo ng lalaki, duguan matapos mabaril. Pero ang balang tumama sa kanyang noo, hindi raw tumagos sa kanyang ulo, sa halip, bumaon lang sa kanyang bungo. Pruweba ang X-ray film na ito, kung saan kitang-kita na halos bumaon lang sa bungo ng lalaki ang kalahati ng bala. Duguan na yung mga damit niya. Simple po siguro na malakas yung utak niya. Kuno, naadyo ko na anting-anting. Pamuramulihay lang ko ng balaba. Gaano katotoong may sinusuot daw siyang malasinturong anting-anting? Kaya hindi siya tinablan ng bala? Ang lalaking parang bulletproof ang noo, ang driver na si Arnold, bayaw ni Alex, na mahigit isang dekada ng kinakasama ng kanyang ate Hana. Mabait siyang tao pag kausap niya kami. Pero nitong February 1, si Alex may napansin sa kanyang bayaw. Parang balisa raw ito. Diyan siya nag-upo sa may garden nila. Pag may dumating na motor, tumingin siya kung sino. Nung may dumating daw sa kanilang bahay na hinahanap si Arnold, dito na raw nataranta si Arnold at biglang naglahong parang bula. Kinabukasan, si Arnold nagpakitang muli sa kanila at sa pagkakataong yon, laking pagtataka nilang duguan na ito. Kala namin nahulog siya sa bangin dyan. Napansin nila na si Arnold may tama ng bala sa noo. Nagkadugo na yung dito niya ulo at nagkwintas na ng rosaryo. At nung ipina-x-ray nga ito sa ospital, nadiskubre na ang balang tumama kay Arnold hindi tumagos sa kanyang ulo, bumaon lang sa kanyang bungo. Si Arnold inoperahan. At parang milagrong nakaligtas. Operahan siya 4 hours. Pinahinga siya ng another 4 hours before he became conscious, after which nalipat siya sa ward. Pero sino ang may gawa nito sa kanya? May kinalaman ba dito ang mga lalaking naghahanap sa kanya? At bakit hindi tumagos ang bala sa kanyang noo? Simple po siguro na malakas yung utak niya. Kuno, naadyo ko na anting-anting. Pamuramulihay lang ko ng balaba. I-assist! I-assist!
Wala nang makakatakas sa katotohanan dahil bullseye ang mga kasagutan sa aming pagbabalik. Lalaki sa City of Naga sa Cebu, may tama ng baril sa ulo. Pero himalang nakaligtas dahil ang bala hindi tumagos sa kanyang bungo. Hindi po siguro na malakas yung utak niya. So. Naadyo ko na anting-anting. Mulihay lang ko ng bala ba. Sino ang may gawa nito sa kanya? Bago ang pangyayaring yon, may dumating sa bahay ni na Arnold na hinahanap siya. I-assist! I-assist! Mga alagad pala ng NBI o ng National Bureau of Investigation. Si Arnold kasi napaulat na pinagsamantalahan ang 16 anyos niyang anak-anakan na itago natin sa pangalang Bea. According to her statement, since 14 pa siya, hinahalay na siya ng stepfather niya. Wa ko ka-expect nga akong umagad nga tarong di pagka stepfather, salig na sadme. Hindi ko alam kung gano'n ba yung ugali niya. Nung nalaman ito ni Alex, agad silang lumapit sa NBI. Dinalan yung victim for examination. It was found out na what she was telling was true. Naka-receive kami ng information na yung stepfather is umuwi sa bahay nila. Pinuntahan kaagad namin yung area. Pero si Arnold, tumakas. Katunog siya na i-arrest siya. I-assist! I-assist! Nahanap namin sa mga bushy area. Wala talaga. Sunod na lang nilang nabalitaan na si Arnold sumuko na. Karon amo kang gidako kay tungod sa krimen nga pagpanglugos. Pagpunta namin doon, hindi naman siya nag-resist. May sugat na siya sa noon niya. At ayon sa kanilang inisyal na investigasyon, ang bumaril kay Arnold, walang iba, kundi siya mismo. Na guilty sa ginawa niya. May letter siya na sinusulat sa notebook. Sabi niya, kala ko mamamatay ako. Hindi pa pala kagustuhan ng Diyos na mabubuhay pa ako para mag-surrender. That will form part of our evidence. Pero bakit nga ba hindi tumagos sa ulo ni Arnold ang bala? Totoo nga bang meron siyang anting-anting? Nang na siya ihabak, ipahimuan ko na siya. Sa mama niya ba, protekta ko na sa tanan. Meron tayong paniniwala bago pa dumating ang Kastila. Sa mundo na to, merong mga espiritu. May mga anito. May mga bagay kasi na hindi mo talaga ma-explain. Pero iba ang punto de vista ng siyensya. Kasi diniin niya yung baril sa noon niya. Kaya ang velocity ng bala hindi naka-travel kaya hindi tumagos. And it is a 22 caliber. Kaya lumabas ang tattooing. Puro sunog sa balat. Pero maliit lang yung sugat dito. Maaari dahil ito sa bone density at thickness ng parte ng bungo kung saan tumama yung bala. May parte kasi na kung saan makapal ito. Maaaring yung puwersa ay mahina doon sa pagtama ng bala na siyang hindi na overcome kaya hindi ito tumagos. Worse if tumama ng mismong parte ng brain, makakos ng inflammation. Pwede itong makakos ng irreversible brain damage and eventually pwedeng mamatay. In relation to Article 266-B or qualified rape. Qualified in the sense na aside sa minor siya, yung suspect natin is stepfather niya. 20 years and 1 day to 40 years yung life imprisonment. That is a non-bailable offense. Awa po kasi ako sa pamangkin ko, ma'am. Ang laki kasi ng pangarap ng pamangkin ko para sa pamilya namin. Nagsisisi daw siya. Sinusulsul daw siya ng demonyo. Hindi sapat yung sorry mo sa ginagawa mo sa pamangkin ko. Kainin mo lang yan hanggang mamatay ka. Bakit ginagawa mo? Bata pa yan. Wala kay respeto sa akin. Di na ko angay magpasaylo ni mo. Sa imong gibuhat akong apo. Huwag namang magbulag-bulagan. Let us be a breaker of the cycle. Kailangan talaga i-stop yan at hindi lang yung itatago-tago atin-atin lang. Kasi kawawa ang mga bata. You must be vigilant in watching your children because this has been happening in so many cases. Ang tatapos sa mga pang-aabuso sa loob ng tahanan ang matapang na pagtindig ng mga biktima. I-assist!
Yasis! at matibay na suporta ng pamilya para mapanagot ang may sala at harinawa makamit ang punglo ng katarungan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.